Paubos na po. Malamang yung iba pang natitira ay nagni-negotiate na rin po para tumalon either sa partido ng ating Pangulo o sa susunod na Pangulo ng ating bansa, si Ferdinand Martin Romualdez. Anya, Mr. Maravillas, ano yung ganap ngayon? Ito po, mga kababayan. Morsolons, abandon Duterte-led PDP laban. Move to Partido Federal. Lakas. Nag-exodus na po, mga kababayan, yung mga dating kapartido ni Maudix. Sabi nga doon sa isang balita, how the mighty has fallen, anya, and continue to fall. Iniwanan na po si Maudix ng kanyang mga dating kasama. Nandiri na siguro. You see, parang yung may sakit, mga kababayan, na ketong, pinangdidirian na ng mga dating kapartido. Ayan po, sabi dito sa Manila Bulletin, Duterte Party down to 15 House members. Solon says number will drop further. Tama yung sinabi ni Maudix na kahit na niya ako mag-isa na lang, talagang siya na lang ang matitira, mga kababayan, siguro dyan sa partido PDP laban. Iniwan na siya ng kanyang mga dating kasama, lumipat na kay sa Partido Federal ng ating Pangulo at sa susunod na Pangulo, si Pinsan. Tumalon, mga kababayan, kung hindi sa Partido Liberal, nandun sila sa Lakas, kung saan si Martin Romualdez po ang presidente. But before ko ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video para marami yung makapanood. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap pala ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental po with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Tumatanggap din kami po ng booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific, and bills payment po for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym po is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. Para sa inyong mga inquiries, hanapin lang po ninyo yung aking anak, Jilon Maravillas. Contact number niya po, 0966-802-0949. Ayos pa. Ayos na ayos, anya, Mr. Maravillas. So galing po sa 120 lawmakers during the term of former President Digong, yung PDP laban is down to 13 congressmen na lang po. Paubos na po. Malamang yung iba pang natitira ay nagni-negotiate na rin po para tumalon either sa partido ng ating Pangulo o sa susunod na Pangulo ng ating bansa, si Ferdinand Martin Romualdez. Talaga niya, Mr. Maravillas, susunod na Pangulo. Hindi pa kayo ba nakakalata? Sa mga pinapakita, mga kababayan ng ating Pangulo, malamang sa malamang si Martin ang anointed one. Di ba? Lalo anyang manggagalaiti niyan na Mr. Marabila sa iyo, yung mga DDS vloggers.
Ayan mo sila, mga kababayan, na may stress. Basta tayo, masaya lang tayo, mga kababayan dito na nagbabalita sa inyo. Ito yung mga balita ngayon eh. So sabi dyan, as of now, there are only 13 members anya na natitira sa PDP. 7 members took their oath with lakas, and 7 members last Friday transferred to Partido Liberal, sabi ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel. Tapos, mga kababayan, yung pangarap ni Inday. Bagay hindi na matupad, mga kababayan, ang pangarap ni Inday. Walang mga ngampanya sa kanya. Sa bagay, nandyan man, mga kababayan, si Super Ate. Di ba? Na ang sabi, mga kababayan, ni Super Ate, kahit nag-iisa na rin lang siya, hindi niya iiwan si Tatay Diggs. Di ba? At si Harimau, pinalulutang na po ang possible tandem na Inday Sara for President and Amy Marcos for Vice President. Kasi daw, itong dalawang ito, kahit parihong babae, pariho naman anya silang may balls. Di ba? So, napakaganda, mga kababayan, yan ang laban sa 2028. Kasi pag lumaban si Martin for President, endorse ng ating Pangulong Bongbong Marcos, at lumaban si Inday as President din, katandem si Amy Marcos for Vice President, ang lalabas niyan, Martin Romualdez, Amy Marcos. Yung iba pong mga DDS vloggers, nakakahalata na, para niyang ganun talaga yung nakaplano. Kasi malamang sa malamang, kung tumakbo, mga kababayan, na presidente si Martin, at lumaban si Amy Marcos for Vice President, hindi na yan maglalagay ng Vice President po. Hindi po maglalaban-laban yung mga Marcos sa Romualdez. Di ba? Noon nga, may pinafloat na baka lumaban si Martin. Basta niya, hindi kami maglalaban ng Amy Marcos for that matter. Yun. Kaya isulong po ninyo yung tandem na Inday, Amy Marcos. Maganda yan. Kasi siyempre yung mga Marcos loyalist po, ang iboboto niyan si Martin Romualdez for President, hindi man po si Inday. Na-turn off na po yung mga Marcos loyalist. Tapos ang ibobotong Vice Presidente, siyempre si Amy Marcos. Di ba? So, ano yung matitira kay Inday, mga kababayan? Yung excess niya sa 31 million. Di ba? 32 million siya. Yung excess niya sa 31 million na boto ni Bongbong Marcos during the presidential election, yun man lang po yung DDS. Wala man po na butante talaga yung mga Duterte. Nanalo po si Digong 2016 sa support ni Amy Marcos. Nang sumuporta yung mga Marcoses, mga kababayan sa kanya, for President, nanalo po si Digong. Kung hindi po, mga kababayan, na smart magic si Bongbong sana yung Vice President. Na smart magic. You see? Yan po ang katotohanan na yan. Ang katotohanan yan, mga kababayan. Napakanipis po ng mga Duterte supporters, ng mga DDS. Kaya nga po, nung eleksyon, yung last election pa lang, hindi po naglakas loob si Inday na lumaban for President. Yan ang katotohanan niyan. Kasi pag lumaban siya for President, siguradong talo. Di ba? Yung mga survey na leading po siya noon, kasi hindi pa po nag-announce na lalaban si
Bongbong Marcos for President. Makikita man po ninyo nung kampanya, pag nag-iisa si Inday na umiikot, kukunti yung tao, kahit dito sa amin po. O, yung mga dilawan dito, siya yung dinala. Hindi man po si Kiko, yung Vice President na dinala ng mga local leaders dito, si Inday po. Pero manipis yung crowd niya, mga kababayan. Dumarami lang yung crowd pag siya, mga kababayan, ay sumama sa kampanya ni Bongbong Marcos. Yung crowd talaga kay Bongbong Marcos. Yun ang totoo niya. So sabi rito mga kababayan ni Congressman Johnny Pimentel, we expect anya in the coming weeks more members will transfer to other parties. Pimentel admitted that he could leave his own party. Yes, anya, in due time, I'm still waiting for developments. I will be making my decision before recess of Congress. Pimentel attributed the departures to the recent conflict between the Dutertes and the House leadership. I believe it was the main reason for the defection of PDP members. It would be difficult to reconcile their duties and obligations as member of the House of Representatives and their duties as members of PDP party with regard to the recent incident, sabi po ni Pimentel. So siyempre, ang pipiliin ng mga congressmen si Martin Romualdez kasi yan yung Speaker of the House. In the Congress, mga kababayan, has the power of the purse. Hindi nga umubra si Inday. Si Mau Diggs, wala na sa posisyon si Mau Diggs. At ngayon, kabi-kabilang kaso yung kanyang kakaharapin. Yung latest nga, yung breaking news kanina, sinobpena na siya ng Quezon City Prosecutor's Office. Nireklamo kasi siya ng grave death threat ni Franz Castro ng Makabayan Black at may naghihintay pang kaso sa kanya, mga kababayan, other than yung ICC, yung possible case na ipafile sa kanya ni dating Senadora Laila de Lima. Kaya siyempre, yung mga congressmen, ano yan, makukuha natin dyan kay sakit ng ulo lang anya, yung makukuha natin dyan. At damay pa tayo sa gulo. Di ba? Ayan mga kababayan, si Congressman Pimentel, Johnny Pimentel, ng Surigao del Sur, 2nd District. Yung mga taga Mindanao, mga Mindanaoan congressmen, inabandon po si Mau Diggs, pati si Inday. Ayaw na kay Inday. You see? Ayan man lang po. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Anti-aging po siya. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.